Nissan created Nismo as their performance arm in motoring sports noong 1984. Tumatak sa isipan natin when we hear it, it's all about the super sports cars like the Godzilla, Fair Lady, and the latest Z. But the Nissan wanted to be more extreme. Sabi nila, bakit hindi natin ilagay ang DNA ng isang Nismo sa ating flagship full-size SUV? Noong 2015, nangyari na ito kaswabe sa isang Y62 platform and the rest is history. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng first look sa iconic, very popular na sasakyan sa family ng Nissan, and it has the same toughness, it has the same reliability kaswabe. I present to you the best handling patrol, more road performance that is built to conquer the streets. This is the 2026 Nissan Patrol Nismo. Suabe, let's begin. Kaswabe sa harap pa lang, ipinapakita niya na ang kanyang pagkadominante. Ang sabi niyang ganun, nag-usap kami kanina kaya niyang ibuli pagsamahin mo pa raw ang isang LC300 at Sequoia. Parang pinapatunayan niya naman. You have a unique aerodynamic kit. You have a taller nose, which is napakatangkad niya, ang lapad rin, bigger yung grill natin, bigger yung intakes natin, syempre para sa cooling ng ating sikat na makina, very famous. Pag nakita mo yung word ng Nismo dito, magugutom at ukuhawin ka talaga. Pinartneran pa yan ng mga red na pinstripes sa V-Motion grill natin and naka-double layer yung front splitters natin. Talaga naman, iba yung thrill and excitement nito. Nissan badge, meron kang camera. As standard, syempre, nandyan yung double C-shape natin na LED DRL, which is very dynamic. Meron kang auxiliary lights doon sa ating front apron. Ang ground height nga lang nito, medyo nag-suffer ng konti. This is 7.7 inch because extended ang ating front bumper hanggang pababa rin. Ang standard niya naman doon sa non-Nismo na variant, which is nasa around 9 inches siya. Hindi siya talaga pang off-road capable masyado katulad nung isa. This one is for road performance ang gamit ng Y63 platform natin na Nismo. Naka-forge 22 inches tayo ng Nismo wheels by race. This is 11 pounds lighter than the standard kaswabe, okay? Ang comment ko lang dito, sana naging Brembo na lang yung set of brakes kasi ito parang ginawang pula lang yung caliper eh. Opinion ko lang naman yun. So, naka-Nismo tuned yung mga e-dampers natin, syempre, para mas magkaroon tayo ng sharp steering. And pag gusto natin paglaruan ang kanyang ground height, don't worry kasi meron tayong active air suspension dito which is nag-a-adapt depende sa kanyang mga drive modes kaswabe. Napaka-pogi niya, piano black, meron kang machine cut dito. Ang size ng gulong natin is 275/50 and R22. Bridgestone all-terrain tires ito kaswabe. Nakita nyo naman halos magkasya na ako bandang dito sa fender. Siyempre, yung mga Nismo specific na touches natin dyan. Dito sa vents, ayan Nismo. Power folding mirrors natin, meron kang red pinstripe. Dito sa ating side skirt, meron ka rin mahabang red pinstripes. Very desirable siya. And doon naman sa bandang bintana sa likod, meron doon brushed aluminum na badge ng patrol. Pero ngayon, naging kulay pula na dahil Nismo yan, Nismo. Moving here at the back kaswabe, pasensya na, tight lang yung space natin. High wind spoiler, integration of third brake light. Meron kang full length na tail bar dito, which is, syempre, nakikita nyo naman, horizontal. I-describe ko pa talaga, Patrol na script, and ang kanais-nais, of course, yung lower bumper natin are Nismo specific. Hindi ko nga lang makita kung nasaan ang kanyang exhaust pipe. Nakatago talaga. Mahirap yan. Hindi na ilalabas. So, naka-Nismo tuned rin ang ating exhaust pipe. Mamaya papakinggan natin yan. Pero super aggressive when it comes sa kanyang rear fascia. So, when we open this kaswabe, syempre, powered tailgate tayo. Yan. Maliit nga lang yung spasyo dito. This is not the best when it comes sa kanyang segment. Ang nakikita natin, meron tayong air compressor dito. Ito naman, pang off-road kit. Okay? Syempre, kahit paano, kakayahan niya pa rin yun. Pero hindi yun yung pinaka-specialty niya. Siyempre, to lower and i-lift natin to, nandito yung mga switches natin kaswabe. And even the seats, pwede natin i-fold down. Ang extra na gulong natin ay nandun sa pinaka-ilalim. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get
para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Alam mo kaswabe, kahit hindi ako magkaroon ng Nissan Patrol sa buhay ko, okay lang eh. Basta, may uuwi ko yung engine cover. Ito yung one of the best part kaswabe. May badge, tapos Nismo na word. Alam mo, papaframe ko to sa bahay eh. As of now, ito yung pinakamagandang engine cover na nakita natin. Same, pag nakita mo rin, di ba, yung GTR Nismo. Anyway, ang history nito kaswabe, we have a new powertrain. Ang pinalitan niya ay yung old school V8 na 5.6 liter. This one is a family of 3.5 liter twin turbo petrol engine. Yan yung VR35DD TT. Makes a lot of power. Dahil nagkaroon ito ng masahe coming from the standard Y63, nag-increase ng power tayo, 495 na and 700 Nm of torque. Pero yung standard na Y63 and even yung mga Nismo na variants, yung mga nauna, nasa 425 horsepower lang siya. 0 to 100 nito, I suspect nasa mid 5 seconds. Kasi yung standard na Y63, nasa 6 seconds yun kaswabe. Eh, ang specialty nito, syempre yung mga linear driving talaga. I think mas mabilis ito, syempre upgraded lahat. Nismo tuned specific ito. 9-speed automatic transmission siya, 4x4 kaswabe, 6 drive modes, 97 liters ang fuel tank capacity. Pero sa Y62 platform, nasa 140. Pagdating naman sa fuel consumption, yun lang ang wala akong numbers. Basta ang sa akin, gusto ko lang maiuwi yung engine cover. Here inside the driver cockpit of our Patrol Nismo, pinaghalo nila ang sports and luxury. Doon sa non-Nismo na Y63, combination of red and grayish or black. Pero yung pagkapula doon, may pagka-scarlet ng konti, okay? Pero eto, deep red. Nismo mismo ang mararamdaman mo rito and every heroic feature dito ng Nismo nakalagay yung mga badges and some flavorings. Kaya eto, i-recite ko sa inyo lahat. Big fat word na Nismo sa every headrest na available dito sa first row and second row, except lang doon sa third row, lahat ng seatbelt naka-Nismo, kulay pula. Siyempre, yung character ng mga seats natin, center armrest, meron kang mahabang linya na kulay pula with stitching, Nismo badge sa screen monitor natin, start and stop kulay pula because dati hindi siya ganito. Sa steering wheel natin, merong word na Nismo sa lower portion, meron kang red stitching, aluminum pedals, and ang pinaka-importante sa lahat, yung instrument gauge cluster natin, makikita mo ang word na Nismo and kulay pula ang kanyang RPM. Ngayon, meron pa rin siyang deep roar kaswabe na ang alam ko, nagbibigay pa rin siya ng konting active noise dito sa loob because of our clips na speakers. 12 nga pala ito lahat and pag binomba natin, medyo baka marinig nyo lang kaswabe. You know? Next desirable feature natin, sobrang foamy ng mga seats natin. Although sports-oriented pa rin siya, maganda ang hulma ng ating side bolsters. All of these are powered yung seats. Meron tayong massage na available. Siyempre, ang settings nasa screen monitor natin. Then, shift by wire ang ating gear selectors. Meron kang available na mga paddle shifters. Oh my God! Para i-release niya ang iyong pagka-maximum sportiness. Ang ganda kasi yung mga multi-switches dito,
pwede kang mamili ng page. Kasi yung monitor natin, dalawang setup yan na naging isa. Pwedeng dito sa gauge cluster, tapos dito naman pag pinindot mo yung kabila, for the infotainment system natin yan. Pero ang adjustment ng ating manibela ay electronic. So hindi siya manual adjustment, doesn't block the way. Meron kang red marker sa taas ng ating manibela. You have this 14.3 monitor, which is touchscreen. Ito Kaswabe, pwede natin baguhin ang ating background themes. Meron mga selection yan. Pero sa akin lang, sana nagkaroon sila ng team na pang Nissan Motorsports do. Kumbaga siguro mas nakakaaliw yun. I don't know kung pwede mangyari yun. Naisip ko lang naman dito. Then meron tayong 6 na drive modes. To change it, meron ka lang knob shifter dito na pwedeng i-scroll mo for selection. Pero hindi lang ganun ka attractive sobra pag nagbabago ka ng drive modes kasi wordings lang ang napapalitan. Unlike sa mga katunggali niya, talagang nagkakaroon pa ng video movie. Pero dito, word yung nangyayari lang. Ang camera niya naman, one press away ka lang Kaswabe. Pag pinindot mo ito in chronological order kung paano mo nakikita yung pagkakasunod-sunod dito ng viewing point, pindot-pindutin mo lang, at least pag nakabisado mo, mas madali mo siyang gamitin and all angles are available. Dahil mahaba ang ating Nissan Patrol, ginawa nila to, yung rear mirror natin can be transformed into rear digital camera. Tapos lahat ng adjustment, yung height or zoom, pwede mo nang pakialaman dyan. Available yung heads-up display natin. Sa ambient lights, meron tayong tinatawag na Pro Pilot Mode. Kumbaga, normal na yung may selection ka ng iba-ibang ilaw yung RGB. Pero ito, pag nilagay mo sa Pro Pilot Mode, kulay puti yung ambient lights natin. White lights na LED, then meron ka pang accent lights na tinatawag. So, ikaw na bahala pag gusto mo magkaroon ng combination. Dito naman sa ating door panel, merong isang switch dito if you want to fold yung mga power mirrors natin. Kasi nga naman, sa sobrang lapad nito, kumbaga pag meron siguro tayong dadaanan na mga makikipot na kalsada, baka tumama doon sa mga mirrors natin, and it's better na para i-flip na lang natin siya. Then ang kagandahan sa ating center console, meron kang dalawang cup holders. Maganda yung posisyon ng wireless charging pad natin. Sinabi ko rin ito before, pag nilagay mong ganyan, kayang-kaya mong silipin kung may mga notification ka. Pero ang importante, huwag mo nang kalikutin. Don't focus on the notification. Focus ka dito sa pagmamaneho mo, or huwag ka mag-focus sa katabi mo. Dahil mamaya mag-uusap rin naman kayo niyan. If you want a cleaner look, pwede mong ilagay ng ganyan. So yung mga height adjustment natin, 4x4 settings, ventilated and heated yung mga seats natin. Apple CarPlay and Android Auto compatibility ito. Ang ganda ng infotainment system natin. Mahaba siya, center armrest, i-press mo lang to. Meron kang available na cool box. Kahit papano, malalim din siya. Ayan, ang lamig na. The material here is combination of leather and Alcantara Ultra Suede Kaswabe. Second row. Ang seating capacity natin is 2 plus 3 plus 3 equals 8. Pero dito, kasya ang 4 na tao. Pero dapat aware tayo sa ating safety. Specific yung seats natin from Nismo. Ang ganda ng mga pattern pa rin. Perforated siya Kaswabe. Malapad na center armrest. Meron kang dalawang cup holders. Flat yung flooring. Dito naman sa center console, para sa second row, dalawang USB Type-C, charging power outlet, climate control, direksyon ng AC, blower fan natin, adjustable yan, seat pocket, dalawang entertainment monitor, pero hindi ko lang alam kung ano ang nakikita dyan kasi kinakailangan iset pa siya, kaya naka-plastic pa yan. Panoramic sunroof na abot hanggang dito sa second row natin. Grab handle, you have halogen lights, pero pwede mong pakialaman kung anong klase ng level yung liwanag niya. Meron kang AC vents dito, of course, baluwag pa rin ang ating mga door beams. Transfer naman tayo sa third row. So para makapasok ka dito sa third row Kaswabe, iangat mo lang yung lever ng mga seats natin, hindi siya power adjustment, katulad sa mga rivals niya na luxury full-size SUV. Yun nga lang, pero na-adjust naman natin yung seats dito. Ito na yung pinaka-recline niya na position. So may switch ka lang na papakialaman dito. You have USB Type-C na dalawang cup holders. Doon sa kabila, ganun din yung bilang. Total of 4 USB Type-Cs, grab handle, may vent, meron kang ilaw. Hindi para sa akin tong lugar na to. Ang importante, naka-Nismo specific ka pa rin na seatbelt kahit nakaupo ka sa last row. At plus, meron ka pa rin bintana na pwedeng dungungaw-dungaw. Grabe, pawis na tayo.
Hindi lang naman kasi syempre dito sa YouTube platform yung ginagawa natin, even sa mga vertical on Instagram and TikTok. So double-double yung shoot na ginagawa natin, and as of now, ako lang yung nandito. Pag kinakailangan mo nga pala ng ganitong vehicle kaswabe, ilalagay ko na lang dyan yung contact information sa baba, comment section, ipipin ko na lang. So nice ko kayong pasalamatan lahat sa continuous support. Meron pa tayong kukunan yung pinakabagong generation ng Lincoln Navigator. Sobra, as in mind-blowing. Pag nakita nyo kaswabe, kukunan ko lang siya, i-edit, then ito yung susunod natin na content material. Available na ang Rico Suave merch natin. And pag gusto mong papormahin yung sasakyan mo, we offer premium auto foil wrap. Depende kung anong likes mo, kung anong klase ng sticker. We have it all, okay? Message mo na lang ako. Maraming salamat. Kontakin nyo na lang ako kaswabe. God bless. More power and more performance.